Marami, hindi pa ako nakita o hindi ako kilala, naniwala, nanindigan. Dahil kagaya natin lahat, sawa na sila. Sa silong palagi ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa walang pagbabago sa sistema. Nagpapasalamat din kami sa mga sumuporta sa amin. Maging mayaman o ang hindi ko makakalimutan, ang informal na settler na nagregalo sa akin itong panyo na ito na pinunas niya sa Nazareno, pagkat ito lamang ang kanyang maiaalay sa kanya. Dito po sa ating paglalakbay, lumabas ang maraming katangian at kabutihan ng ating bansa. Kaya napakaganda nitong bansang ito. Napakadaming pwedeng gawin. Napakataas ng kayang abutin. Kaya ito'y ginintuang pagkakataon na naman para sa ating bansa na manindigan, pumili ng tama, isaayos ang pagkakawatak-watak ng bansa o walang direksyon at walang pinag-isipan na mga plano. Pagkakataon na ipakita na tayo ay hindi nagpapalinlang sa mga pagkasalukuyang mga popular na sentimiento na ibinebenta ng iba at ginagawang istorya. Mapapatunayan din natin na ang mga pangakong hindi matutupad ay hindi nabebenta sa taong bayan. Dahil sawa na ang ating mga kababayan. Sa video. Ito pong halalan ay hindi lamang paligsahan kung hindi pagsubok. Pagsubok ito kung totoong nahinog na sa politika ang mga Pilipino at talagang kaya na nilang humarap sa mga hamon ng mundong lumiliit at humihirap ang buhay. O dito o dili kaya kontento na sila sa hindi pagkaahon ng Pilipinas at lagi na lang watak-watak at lagi na lang nasa silong ng bahay na tinatawag na mundo. Pagsubok din ito, hindi lamang sa mata ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo. Sila po'y nanonood at ang pinanunood nila hindi lamang kung ang halalan ay malinis, kung hindi lamang tama ang mga proseso na gagamitin sa halalan, kung hindi mas importante ano ang magiging resulta ng halalan. Nakapili na naman ba ang Pilipino ng isang tao na may kakayahan na hawakan ng renta de gobyerno ng isang bansa na 7,000 na kapuluan na napakaraming problema? Nakapili na naman ba ang mga tao ng Pilipinas ng isang leader na makapag-iisa? Kung hindi, dili kaya isang leader na makapaghiwa-hiwalay na naman at magtatanim at maghasik ng galit. Nanonood din ang buong mundo kung pwedeng asahan ang Pilipinas. Asahan na daluhan ng kanilang mga mamamayan bilang turista. Daluhan ng kanilang mga kapitalista na makatulong sa atin na umahon. Na makapasok sa mga kausapan, mga tratado sa atin para patahimikin ang mundo. Yan ang mga pagsubok na dadaanan nating bansa. At panahon na pumasa na sana tayo sa napakadaming pagsubok na hinaharap ng mundo sa atin. Mga
kababayan, gininto ang pagkakataon na naman ang nahaharap sa atin. Tayo ba ay papayag na umpisahan ang paglalakbay para sa progreso o katahimikan, o tayo na naman ba ay maiiwanan na naman ng isang sistema na bulok at mabaho at mag-aaway-away pa tayong lahat? Nasa sa inyo po ang pagkakataon at hindi tumitigil sa halalan ng proseso dahil napakalaki na mahakbangin na kailangan gawin upang magbago. Ngunit ako'y nananalig sa ating mga kababayan na sawa na sila sa paglilinlang, sawa na sila sa pagkukondisyon ng utak na ating mga kababayan na ang Pilipino ay hindi nag-iisip sa butuhan. Tayo ay nandito tayo hindi lamang palatandaan ng suporta, kung hindi simbolo ng pagprotesta sa isang palaisipan na nagtatali sa Pilipinas. Kaya tayo pong lahat dito ay nanindigan. Gusto natin ng pagbabago. Hindi na tayo papayag ng second best. Hindi na tayo payag ng pwede na. We deserve the best. Pagkat walang kabantay ang Pilipino. Sulong Pilipinas! Sulong Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay po kayong lahat at nagwagi na tayo.